Then Noah built an altar to the Lord, and taking some of all the clean animals and clean birds, he sacrificed burnt offering on it. Genesis 9:20, Noah, a man of the soil, proceeded to plant a vineyard. So, nung nakakilala ka kay Lord, ano ang una mong gagawin? You need to build a life of spiritual significance. Noah built an altar. So, dapat maging, sabi nga ni Paul, by the grace of God, I am a wise master builder. Ibig sabihin, yung buhay pananampalataya mo, kung gusto mo lumago sa pananampalataya, you need to start building your spiritual life. So, yung bagay na panlupa, pinagyayaman ng tao. Bakit yung spiritual mo, hindi mo pagyamanin? Kita nyo, ang tao, pinagyayaman niya yung buhay niya sa lupa, isang araw, iiwanan niya. Bakit yung buhay spiritual mo? Habang buhay mo siyang dadalhin, hindi mo pinagyayaman. Dapat ginagastusan din natin yung buhay spiritual natin. Amen? Naalala ko yung ating kami seminar nito, National Conference, sabi niya, ang sabi sa Bible, be fruitful Be fruitful. So, dinesign ka ni Lord para mamunga. Amen? Di ba? Nakadesign ka para umayos ang buhay mo, tapos hindi mo ginagamit. Noah, pagbaba niya sa lupa, desolate same. Chaos pa rin. Talong nag-chaos kasi wala ubus But he built an altar. Number one, you must build an altar. Okay? Pangalawa, sabi dyan, he proceed to plant a vineyard. Spiritual life and your physical life. Spiritual life, your finances life. Hindi pwedeng binibless ka ni Lord spiritual life, tapos yung financial life mo, tapos yung physical life mo, pinapabayaan mo. Hindi dapat maiwanan yun. Kung paano ka binibless in spiritual life, dapat sumusunod lahat yun. Ano sabi sa 3 John? Sabi sa 3 John, pangatlong 1, ano sabi? Salamat kay Lord, pinagpapala ng Diyos ang iyong buhay spiritual, pero dalangin ko managana ang iyong physical na buhay. Kasama yun So, we need to build, we need to plant.